Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan, ihahatid ang mga komprehensibo at mahahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pope Leo XIV inihalal bilang bagong Santo Papa ng Simbahang Katolika. Bagong Santo Papa, ilang beses na ring bumisita sa Pilipinas. Pagbubukas ng mas maraming trabaho, asahan ayon sa Department of Economy, Planning and Development, kasunod na rin ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa. Ilang araw bago ang Hatol ng Bayan 2025, Commission on Elections handa na para sa midterm elections sa Lunes. Mga paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa halalan, kasado na rin. Bilang ng mga Pilipinong kinukonsiderang sila'y mahirap, bumaba nitong Abril ayon sa survey ng Opta Research. Mga Pilipinong nagsasabing sila'y kapos sa pagkain, malaki rin ang ibinaba. At isa pang good news, bawas presyo sa mga produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Una sa ating mga balita, Habemos Papam. Yan ang sigaw ng publiko nang lumabas ang puting usok sa chimney ng Sistine Chapel sa St. Peter's Square, hudyat na may bagong Santo Papa ang simbahang Katolika. Yan po ay si Cardinal Robert Francis Prevost na kinikilala bilang Pope Leo XIV. Kilalanin natin siya sa Balitang Pambansa ni Gab Villegas ng PTV. Matapos ang 3 beses na botohan, nakapaghalal na ang mga kardinal ng ika-267 pinuno na simbahang Katolika. Alas 12:07 na madaling araw, oras sa Pilipinas, nang lumabas ang puting usok mula sa chimney ng Sistine Chapel. Galak at saya ang naramdaman ng mga taong nag-aabang mula sa St. Peter's Square. Inanunsyo ni Cardinal Protodeacon Dominic Mamberti na si Cardinal Robert Francis Prevost ang pinili ng mga kardinal na maging susunod na Santo Papa. Leo XIV ang pinili niyang papal name. Sa kanyang unang Urbi et Orbi blessing, binasbasan niya ang mga nasa St. Peter's Square. Nagpasalamat rin ang bagong Santo Papa sa mga kardinal na nagluklok sa kanya, maging sa kanyang sinundan na si Pope Francis. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, una chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Si Leo XIV ay isinilang noong ika-14 ng Setyembre taong 1951 sa Chicago, Illinois sa Estados Unidos. Siya ang unang Augustinian Pope at ikalawang Santo Papa na galing sa Amerikas. Siya ay anak ni na Luis Marius Prevost at Mildred Martinez. Nagtapos siya sa kursong Philosophy at Mathematics noong 1977 sa Minor Seminary of the Augustinian Fathers at Villanova University sa Pennsylvania. Nang taon ding yon ay pumasok siya sa seminaryo upang maging bahagi ng Augustinian Order. 1982 naman nang siya ay ordinahan bilang pari sa Augustinian College of St. Monica sa Roma. Pagkatapos noon ay ginugol ni Prevost ang mahabang panahon para maging misyonero sa Peru bago siya mahalal bilang pinuno ng mga Agustino. Taong 2014 nang siya ay italaga ni Pope Francis bilang Apostolic Administrator ng Diocese of Chiclayo sa Peru at kalaunay itinalaga bilang obispo noong 2015. 2019 naman ang italaga siya ni Pope Francis bilang miyembro ng Congregation for the Clergy at miyembro ng Congregation of Bishops noong 2020. 2023 naman nang siya ay italaga bilang Prefect ng Dicastery for Bishops at Pangulo ng Pontifical Commission for Latin America si Prevost, kung saan siya ay inakyat bilang Arsobispo. Enero naman ng nakaraang taon nang italaga siya bilang Kardinal ni Pope Francis. Mula sa People's Television Network, Gab Humilde Villegas para sa Balitang Pambansa.
Nakapili na nga ng bagong Santo Papa ang conclave na papalit sa namayapang si Pope Francis. Sa katauhan niya ni U.S. Cardinal Robert Prevost na pinili ang pangalang Pope Leo XIV. Ang 69 anyos na Pope, ang ika-267 Santo Papa at kauna-unahang Santo Papa na magmumula sa Amerika. Bago pa man maitanghal na Santo Papa, makailang ulit nang nakapunta sa Pilipinas si Reverend Father Robert Francis Prevost. 2004 nang dumalaw siya sa Cebu bilang Prior General ng Augustinians, habang 2010 naman nang muli siyang bumisita sa San Agustin Church sa Intramuros. Sa kanyang panayam sa Radyo Pilipinas, inihayag ni Father Gilbert Eric Quiqui ng Pontificio Colegio Filipino sa Rome na tiwala silang maipagpapatuloy ng bagong Santo Papa ang mga isinusulong ng namayapang Pope Francis. Partikular na nga ang panawagan dyan para sa social justice. Yung inaasahan natin na yung tawag niya sa pakikipag-ugnayan, pakikipagtulungan dahil sa kanyang participation o pakikilahok sa tinatawag na Synod of Synodality na sinimulan sa administrasyon ni Pope Francis, yan ay ipagpapatuloy niya po yun. And I am sure dahil nakasama niya si Cardinal Chito Tagle sa Dicastery of New Evangelization, so ipagpapatuloy din yung mga tungkulin na nasimulan during the papacy of Pope Francis. Ipagpapatuloy ito ni Pope Leo XIV, especially yung tinatawag na the call for social justice. Asahan ang pagbubukas ng mas maraming trabaho ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Kasunod na rin yan ng patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa. Binigyan din ng kagawaran ang kahalagahan ng pagpapalakas ng digital economy. Si Joy Camarga Brido ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Positibo ang pamahalaan na lalago pa ang ekonomiya ng Pilipinas matapos maitala ang 5.4% na gross domestic product nitong unang quarter ng 2025. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development Undersecretary Rosemarie Edilion na bukod sa tumaas ang export ng Pilipinas, tumaas din ang importation ng private sector. Ibig sabihin, mas maraming trabaho ang malilikha dahil gagamitin sa negosyo ang mga in-import gaya ng capital at transport equipment at mga electrical machinery. Yung spending ng private sector in terms of importation is mga capital goods po to eh. Ibig sabihin, meron silang prospect, prepare to talaga para sa business expansion. So going forward, may in-expect tayo na na maraming maglilikha pa rin to ng maraming trabaho. Dagdag pa ng DepDev, magandang indikasyon din ang pagtaas ng household consumption gaya sa education, non-basic need, hotel at restaurants dahil nangangahulugan ito na gumaganda ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Yung nagiging mas mataas na spending on education, maganda to kasi going forward, ibig sabihin mas magiging maganda yung nila, yung employability nila. Ang kailangan na lang dito, siguraduhin natin na dekalidad yung nakukuha nila na edukasyon. Bukod sa pagtiyak na mababa ang inflation rate at pagpapalakas sa domestic economy ng Pilipinas, binigyang diin din ng DepDev ang kahalagahan ng pagpapalakas sa digital economy para lalo pang maramdaman ng mga Pilipino ang mas maunlad na bagong Pilipinas. Mula sa Radyo Pilipinas, Joy Camarga Brido para sa Balitang Pambansa. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong kinukonsidera ang kanilang sarili na mahirap. Sa tugon ng masa survey ng Octa Research noong Abril, 42% o 11.1 milyon ng mga Pilipino ang kinonsidera ang kanilang sarili na mahirap. Mas mababa yan kumpara sa 50% o katumbas ng 13.2 milyon na pamilya noong November 2024. Lumabas din sa survey na 35% o 9.2 milyon ang mga Pilipinong kinukonsidera ang kanilang
ang sarili na food poor o kapos sa pagkain. Malaki ang ibinaba niyan kumpara sa 42% o 12.9 million families o 49% noong November 2025. Bumaba rin sa 13% mula sa 16% ang mga nagsasabing self-rated hunger o bilang ng mga kababayan nating nagugutom. Ang survey ay isinagawa mula April 10 hanggang 16 sa 1,200 respondents na may plus-minus 3% margin of error at 95% confidence level. Kapag tumaas ang presyo ng bilihin, bumababa ang halaga ng ating pera. Yan ang tinatawag na inflation. Pero ngayong Abril ng ngayong taon, bumagal ang inflation ng bansa sa 1.4% ayon sa Philippine Statistics Authority. Si Jana Pineda ng PIA National Capital Region sa Balitang Pambansa. Ang inflation ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kapag mababa ito, mas nakakagaan sa bulsa ng karaniwang Pilipino. Ito na ang pinakamababang antas ng inflation mula Nobyembre noong 2019. Ibig sabihin, mas kontrolado na ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Medyo bumaba naman po yung kape. Baka po. Kita naman po. Dahil sa mababang inflation, lumalakas ang halaga ng kinikita. Mas kaya nang bumili ng sapat na pagkain, pamasahe at kuryente ang mga kababayan nating nasa laylayan. Ngayon, kahit pa paano naman po, nakakabili tayo ng mumura-murang bilihin. Bawa sa bigas, nakakabili tayo ng kahit na. Aminado ang gobyerno, may banta pa rin ang taas presyo sa transportasyon at kuryente, kaya tuloy ang pagtutok sa presyo ng langis, bigas at serbisyo. Kung mapapanatili ang mababang inflation, mas gagaan ang buhay ng bawat Pilipino, lalo na ang mga kapos sa kita. Mula sa Philippine Information Agency National Capital Region, Jana Pineda, Balitang Pambansa. Magandang balita para sa mga nagsipagtapos sa K-12, maaari na po kayong makapagtrabaho sa gobyerno. Ayon yan sa Civil Service Commission, nirebisa nila ang educational requirements para sa mga first-level positions sa gobyerno para bigyang daan ang mga nagtapos sa K-12 Basic Education Program na maging kwalipikado sa pamahalaan. Sa ilalim ng CSE Resolution Number 2500229, kinilala na ng komisyon ng mga nagtapos ng grade 10 at grade 12 bilang kwalipikado para sa mga first-level na posisyon sa pamahalaan. Ang mga first-level positions ay karaniwang tumutukoy sa mga gawaing clerical, technical, custodial o sub-professional. Kabilang ang supervisory at non-supervisory roles. Hindi naman saklaw ng bagong polisiya ang mga posisyon na nangangailangan ng college degree o propesyon na may lisensya mula sa Professional Regulatory Board. Samantala, nagpasalamat naman si Department of Education, Sani Angara, Secretary sa agarang tugon ng CSC para bigyang oportunidad ang mga K-12 graduates. Isaan niya itong mahalagang hakbang na kumikilala sa kakayahan ng ating mga graduates. Nagpahayag ng all-out support para sa alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial candidates ng administrasyon ang malalaking lider sa politika at mga kinatawan ng iba't ibang grupo sa Eastern Visayas. Ito ay sa ilalim ng isinagawang malakihang unity rally sa Tacloban City kahapon na pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez katuwang ang Tingog Party List. Ayon sa House Speaker, sa pagtutulungan ng bawat isa sa kanilang rehiyon, sisikapin nilang makamtan ang straight win para sa alyansa para sa Hatol ng Bayan 2025. Di naman ni Romualdez, mahalaga na katuwang ng administrasyon ang lehislatura para sa patuloy na pag-unlad ng bansa. Kaya't ito ang pinagtutulong-tulungan nila. Sabi ni House Leader o House Speaker Martin Romualdez, nakausap niya si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol yan sa kanilang unity rally at abot-abot daw ang pasasalamat naman nito. Of course, siyempre naman, sinabi ko naman, nandito tayo at andito yung mga ibang mga senatoriables at mga representante nila. At alam mo naman, si Presidente, hindi lang Ilocano, kalahati yan, Waray.
Kaya siyempre, magpapasalamat talaga siya pag na-deliver natin yung talagang yung karyogyna na straight natin yung alyansa. I think it's not just a show of force. It's our way of expressing our support for the President. A very strong to support for someone we consider our own. COMELEC, 100% ng handa para sa halalan. Ang ahensya nagpaalala rin sa mga kandidato hanggang bukas na lang ang pangangampanya. May balitang pambansa si Luisa Erispe ng PTV. Luisa. Princess, handang-handa na ang Commission on Elections para sa Hatol ng Bayan 2025 sa Lunes. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, katunayan ay 100% na sila sa mga preparasyon para sa botohan. Napadala na ang lahat ng automated counting machines at sumailalim na ito sa final testing and sealing. Naihanda na rin ang mga balota sa buong bansa at lahat ng presinto ay may kumpletong nakaposisyon na electoral boards. Kahit naman may banta ng kalamidad dahil sa nagdaang low pressure area na nalalanta sa Mindanao kamakailan, tuloy pa rin umano ang halalan. May contingency plan din na binuo ang COMELEC sakaling magkaroon ng baha o iba pang uri ng kalamidad. Samantala, may ilang paalala naman ang COMELEC sa mga kandidato dahil hanggang bukas na lang ang kampanyahan. Kung maaari, tanggalin na ang mga posters dahil bawal na yan sa May 12. Bawal na rin ang pamamahagi ng sample ballots sa mga polling places sa eleksyon at bawal magbitbit ng mga supporters sa mga polling places, magpakain o mag-alok ng libreng sakay. Para naman sa mga botante, kung maaari magdala na ng kodigo sa pagboto. Para sa mga nakatatanda, PWD at mga buntis, maaaring bumoto mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Para naman sa mga regular voters, bukas sa mga presinto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Mas mahigpit naman ang pagbabantay ng COMELEC ngayong araw hanggang sa Sabado, Linggo at Lunes para sa mga posibleng kaso ng vote buying. Aminado ang poll body, talamak ang mga ganitong gawain dahil mas malapit na ang halalan. Panawagan nila kung may mahuhuli o makikita na sangkot sa vote buying, agad na isumbong sa kanilang tanggapan. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Princess. Maraming salamat, Luisa Erispe ng PTV. Kasado na ngayong araw ang huling meeting de avance ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Mandaluyong City. Alamin natin ang huling sitwasyon doon sa Balitang Pambansa ni Daniel Manalastas ng PTV. Daniel! Daniel? Okay, babalikan natin maya-maya lamang ang ulat ni Daniel Manalastas. Handang-handa na ang National Capital Region Police Office maging ang Philippine Coast Guard sa nalalapit na Hatol ng Bayan 2025. Ayon kay Zel Asio, 100% ang nakahanda ang kanilang kapulisan para sa pagbibigay ng seguridad at katiwasayan sa buong Metro Manila. Aniya, nananatiling nasa green category ang NCR. Ibig sabihin ay walang hotspots o itinuturing na areas of concern kasabay ng paghihigpit na magpapatupad sila ng gun ban at ipatutupad din nila ang liquor ban isang araw bago ang botohan. Samantala sa panayam sa Radyo Pilipinas kay PCG spokesperson Captain Noemi o Naomi Kayabyab, naka-full alert status na simula ngayong araw hanggang May 13 ang lahat ng pantalan sa bansa. Dahil yan sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong papalapit na ang eleksyon. Magde-deploy din sila ng K9 units na sisiguro sa seguridad at kaligtasan ng mga pasahero. Asahan din umano ang 24/7 na makikita ang mga PCG personnel na nagbabantay sa mga pantalan. Pinapaalalahanin po natin ating mga botante na maging mapagmatsyag. Huwag po tayong magpapadala sa anumang uri ng pananakot o panunuhol. Iulat po natin agad sa mga otoridad ang anumang kahinang-hinalang aktibidad upang ito po ay mabigyan ng agarang aksyon. Yes, tama po yan. Sa lahat po ng ating puerto ngayon, Sir Ray, ay may nakaantabay na po na Philippine Coast Guard. Again, starting today po, we are now on full alert status, so you will be seeing the Philippine Coast Guard 24/7 in all ports po. Kasado na ngayong araw ang huling meeting de avance ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Mandaluyong City. Alamin natin ang huling sitwasyon. Balikan natin si Daniel Manalastas ng PTV. Daniel! Princess, dito nga sa Mandaluyong gaganapin ang meeting de avance mamaya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas
Pilipinas. All set na ang meeting de avance na inaasahang pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magsisilibri nito bilang final push para sa 11 miyembro ng Alyansa Senate States na nakatukod sa bagong Pilipinas na naglalayo ng pagkakaisa, reforma at matatag na pamumuno. Ayon sa campaign manager ng Alyansa na si Congressman Toby Tiangco, ang rally sa Mandaluyong ay magpapakita kung gaano kalakas at nakakaisa ang mga Pilipino. At dahil nga final push na ngayong kampanya, ay puspusan ang pag-iikot ng mga pambato ng Alyansa. Dating Senador Manny Pacquiao nagtungo sa Bukidnon at iginiit sa mga residente na nais niyang maramdaman ang ginhawa ng mga ito at magkaroon ng payapa at maayos sa buhay. Si dating Senador Panfilo Lacson naman, lubos ang pagsasalamat sa mga sumuporta sa kanya at nangakong hindi sasayangin ang boto ng taong bayan. Nasungkit naman ni dating DILG Secretary Benhur Abalos ang suporta ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Lubos din ang pasalamat ni Mayor Abby Binay sa mga sumusuporta sa kanyang pangampanya. Si Congressman Erwin Tulfo na natiling namayagpag at nanguna sa mga huling surveys. Kaya naman lubos din ang pasasalamat sa mga supporters. Kinundi na naman ni Senator Francis Tolentino ang panibagong agresyon ng China at delikadong pagmamaniobra sa mga sa bandang Bajo de Masinloc na nasa ating exclusive economic zone. Senadora Pia Cayetano bumisita naman sa Cebu kung saan nakapulong niya sina DOTR Secretary Vince Dizon at Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Habang si Senador Bong Revilla kinumpirmang nakuha niya ang suporta ng religious group na Iglesia ni Cristo. Ako po'y sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo. Kaya ang aking taus-pusong pasasalamat sa endorso po ng Iglesia ni Cristo at ng kapatiran. Samantala, Princess, bago ang campaign rally mamayang gabi ay naasahan mo nang haharap sa press conference ang mga pambato ng alyansa sa pagka-senador. Princess. Maraming salamat Daniel Manalastas ng PTV. Dahil sa mahigpit na pagbabantay ng PNP Highway Patrol Group sa Bicol Region, may mga nahuhuli rin silang lumalabag sa anti-illegal logging. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay para sa Balitang Pambansa. Paiigtingin pa ng PNP Highway Patrol Group ang pagbabantay sa Bicol Region para matiyak na magiging payapa at maayos ang papalapit na Hatolang Bayan 2025. At dahil naka-full alert status na sila, hindi lang anti-carnapping at anti-criminality operations ang tututukan ng halos 70 tauhan ng Regional Highway Patrol Unit 5 dahil may mga nahuhuli na ring lumalabag sa anti-illegal logging. Hopefully, maging orderly, peaceful, and fair yung election natin. So, kaya tayo patuloy yung ating anti-criminality, anti-carnapping operations along Maharlika Highway. So, aside from these operations, kasama na dyan yung anti-smuggling, anti-illegal logging, na may mga nahuhuli na kami. Titiyak ng HPG Bicol, may mga tauhan din silang itatalaga sa mga matataong lugar, gaya ng bus terminal, dahil inaasahan ang pag-uwi ng mga kababayan natin dito sa Bicol para makaboto sa eleksyon sa Lunes. Bukod dito, a-assist rin sila sa mga motorista para maging maayos ang trapiko sa rehiyon. At para makaiwas sa disgrasya at road rage, may paalala ang HPG Bicol sa mga motorista. Magbaon na rin po tayo ng maraming pasensya sa biyahe dahil para maiwasan po yung tinatawag na road rage, di ba? Yung simpleng overspeed or speeding in itself is an early signs of road rage. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Paul Hapin para sa Balitang Pambansa. Magandang balita po para sa ating mga motorista. May inaasahan namang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero, maglalaro sa 30 centimos hanggang 60 centimos ang rollback sa kada litro ng gasolina. Piso hanggang piso at 35 centimos sa diesel at piso at 30 centimos naman hanggang piso at 45 centimos sa kada litro para sa kerosene. Ito na ang ikalawang linggo ngayong Mayo na may oil price rollback.
Seryoso at sobrang tinututukan na ngayon ni Transportation Secretary Vince Dizon ang mga reforma sa ilang sistema sa ating paliparan. Tulad na lamang ng mga drop-off area, bollards at maging ang e-gates ay binubusising maigi. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer ng PTV Manila. Ininspeksyon ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang ilang pangunahing pasilidad sa NAIA Terminal 1 ngayong araw. Kabilang ang passenger area tulad ng drop-off zone at ang mga bollards sa paligid. Kasunod ito ng isang insidente kamakailan kung saan isang SUV ang sumalpok sa passenger area ng paliparan na nagresulta sa pagkasawi ng dalawang individual. Bilang tugon, binago ng sistema ng paradahan sa Terminal 1 at 2 mula sa dating diagonal layout patungong parallel configuration upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Inaasahan ding aayusin at susuriing mabuti ang mga bollard sa drop-off zone sa pamamagitan ng isang engineering audit. Kailangan simple lang, may international standards yan, kailangan sumunod tayo. Pag hindi tayo sumusunod, kailangan yan palitan. And nagpapasalamat tayo sa NNIC na in the process na sila ng pagpapapalit ng mga bollards natin dito sa NAIA, sa lahat ng terminals. Samantala, sinilip din ni Secretary Dizon ang immigration area dahil nakatakdang palitan ng mga lumang e-gates. Layunin nitong mabawasan ang haba ng pila at pabilisin ang proseso ng immigration. Target ng DOTR na gawing e-gates ang kalahati ng manual immigration counters. Prioridad nito ang mga Pilipino, partikular ang mga OFWs. Mula sa People's Television Network, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Mas maghihigpit pa ang mga otoridad sa pagpapatupad ng batas trapiko. Kasabay nito, patuloy ang mga isinasagawang drug test sa mga driver at konduktor. May Balitang Pambansa mula sa IBC 13. Kasunod ng mga naitatalang road rage at aksidente sa kalsada, mas pinaghihigpit ngayon ng Land Transportation Office o LTO ang pagpapatupad ng mga batas trapiko. Ito'y upang masigurong ligtas ang pagmamaneho ng mga motorista. Isa nga sa nais nilang mapigilan ay ang mga driver na nasa ilalim ng impluwensya ng alak o kaya naman ay ng illegal na droga. Pwede hong mag-conduct ng sobriety test at pag siya ay bumagsak sa sobriety test, breath analyzer test, tapos diretso na po yan sa police station dapat. Pabor naman sa inisyatibang ito ang ilang mga driver at motorista. Anila, mas mainam ito upang masigurong ligtas ang kanilang pagmamaneho at pagbiyahe sa kalsada. Huwag lang kagad kulong. Hindi pwedeng ikulong, kasuhan muna, di ba? Ngayon, yung sobriety test, kailangan talaga yan. Para maiwasan natin yung mga disgrasya. Para maiayos natin yung pagmamaniyo natin sa kalsada. Pagka napatunayan na nagdodroga sila, kulong agad. Kasabay nito, nagpapatuloy rin ngayon ang isinasagawang drug test ng LTO sa mga tsoper at konduktor kasunod ng madugong banggaan sa SCTEX kamakailan na kinasangkutan ng Solid Northwest Company na ikinasawi ng maraming individual. Nagpapaalala muli ang LTO sa mga driver at motorista na sumunod sa pinaiiral na batas ng ahensya upang maiwasan ang anumang uri ng aksidente tungo sa ligtas na pagmamaneho sa kalsada. Mula sa IBC 13, Mary Ann Tolentino para sa Balitang Pambansa. Aabot sa mahigit 3,000 bags ng smuggled na sibuyas na nagkakahalaga ng 1.7 million pesos ang nasabat ng mga otoridad sa San Fernando, Pampanga. May Balitang Pambansa si Noel Talakay ng PTV. Noel! Princess, nandito ko ngayon sa San Fernando, Pampanga dahil kining umaga ininspeksyon ng Department of Agriculture o DA ang dalawang truck ng smuggled onion. Personal na ininspeksyon ni Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. ang dalawang trailer truck na laman ang mahigit 3,000 bags ng sibuyas o puting sibuyas na nagkakahalaga ng 1.7 million pesos. Ayon kay Secretary Laurel, smuggled ang mga nasabing puting sibuyas galing China at naipasok sa Subic Port. Ayon naman na sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Pampanga, noong April 26 ngayong taon pa nila nasabat ang mga nasabing smuggled imported white onion. Batay sa inisyal na investigasyon ng CIDG, ibabagsak sa Divisoria at sa iba pang mga palengke ng Central Luzon. Sinabi rin ng DA na nakipagtulungan na sila ngayon sa CIDJ para ipasagawa ang investigasyon para managot naman kung sino ang nasa likod nito. Ang masama dito ay positive siya for microbiologicals, may salmonella. So delikado to.
So, ibig sabihin nito ay may siraulong nag-import nito na malamang murang-mura din rito dahil mukhang reject na ito sa bansang pinanggalingan, no? Yung naka-declared po sa document niya ay chicken karaage chips. So, frozen meat yung nakalagay doon. Pero yung karga nung truck nila is sibuyas po. Princess, ayon naman sa DA, maglalabas sila ng warning na mag-ingat sa mga imported white onion dahil maari ito ay kontaminado ng salmonella, lalo na sa Metro Manila at Central Luzon. Kaya naman pakiusap ng DA sa publiko na suriin muna ang mga sibuyas, na lalo na yung mga puting sibuyas na malalaki bago nila bilhin. Princess? Maraming salamat, Noel Talakay ng PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.